So yun guys, ito yung part 2 ng tutorial natin about dun sa student module na nakapag-display na tayo dun sa table. So ngayon ang gagawin naman natin is magke-create tayo ng form at i-insert tayo ng data. I-display natin dun sa table with course and department. So, okay. So dito sa card, lagay lang tayo ng href dito. Add new student. Ayan. Lagyan din natin siya ng btn primary. Yan. Tapos, rough natin siya sa float end. Rough natin sa float end. Okay. So, add tayo ng clear fix para ma-fix tong issue na to ng layout. Clear fix. Yan. Add din tayo ng margin. Bottom. Okay. So, gusto kong palitan yung font natin ng interfont dahil hindi ko trip yung font niya na ganito eh. So, select natin to, tsaka tong bold. Copy nyo lang to, punta tayo sa layout up, pinakataas, replace natin to, palitan natin ng inter. Ngayon, titingnan ko kung pwede ba siya dito. So, inter. So, bootstrap. Ayan. So, inter. So yun, napalitan natin, enter. Pero yung pinakamadaling way nun, para hindi na kayo pumunta dito, pwede nyong i-override yun sa layout up, no? Add lang kayo dito ng style, then body enter. Ayan. So pag tinanggal natin yan, yan, kita nyo? So add lang natin to. Okay? Ngayon na meron na tayong layout ng display table ng students. So, gawa naman tayo ng add new student na form. So, pag click nyo to, dapat mariredirect tayo dun sa form pag mag-add ng student. At yung form na yun, magkoconsist siya ng information ni student, gaya ng first name, last name, birth date, address, course, department. Okay? So, sa course and department, kailangan natin nung select. No? Feeling ko may nakalimutan tayo ditong isang field, which is yung student ID. Student ID. Ayan. So, ngayon, UUID pa yung nakaset up dito, pero papalitan din natin yan sa mga susunod. So, set up lang natin to. Add tayo ng table border. Ayan, table border. And then, center natin yung student ID. Text center. Ayan. So, proceed na tayo doon na pag-click to. So, pag-click to, i-redirect natin siya sa student controller na create method. So, magre-return tayo dito ng view, students create. Pero, kailangan muna nating i-pull yung mga courses dito. Course get, and then yung departments. Okay? Pero, bakit natin kailangan din i-pull dito? Pwede kasing mangyari na, 'di ba, yung course iba yung course niya, tapos sa iba rin siya na department. Pwede mangyari yon. Pero, kapag ganun yung ginawa natin, yung ganun pala ginawa natin, kailangan palitan natin yung sa students, maglagay tayo dito ng table na string na department ID. Diba? So, remove na muna natin tong departments. Course na lang muna since naka-relation naman si course, kung pupunta natin sa model, naka-relation si course sa isang department. Okay? So, setup natin, punta tayo sa index ng student, and then sa taas, itong route, lagyan lang natin dito ng route, students, create. Refresh natin, and then click. So, students create not found. Bakit? Kasi, sa controller natin, hindi pa nakikreate to, itong file na to. Kaya, view students create not found. So, create lang natin yan. Extends, layouts up, section content, and section, and then add tayo ng container. Okay? So meron ako ditong gamit na Copilot, no? Hindi ko sinasabing mag-avail kayo nito o gumamit kayo nito, lalo na pag nag-aaral pa lang kayo ng bago pa lang kayo nag-aaral ng Laravel. Pero ang masasabi ko talaga is napapadali o napapabilis, no, yung pagko-code niyo nito. So parang isipin niyo siya parang pangalawang dev nyo pero programming nyo, ganun. Lalo na sa mahabang fields, naku, kailangan talaga to. Pero may mga kailangan ding
alam mo yun, kailangan ding ulitin sa mga ginagawa niya. Papakita ko. Okay? Wait lang. Card footer, and then yung button na save. Okay. So, good to go na tayo. Ayan, meron na tayong course, address, birth date, first name, last name, and then first name, student ID. Pero, mapapansin nyo, yung course dito is input field. Gaya nga ng sabi ko, may mga ginagawa si Copilot na kailangan mo pa rin ulitin. So, hindi ka 100% dapat na magtiwala dun sa sinasuggest niya. Kailangan mo talagang i-double check. So, dito kailangan natin ng select. Class, form, select. Ayan. Then, lalagyan natin to ng name na course. Then, for each courses, ipupull na natin yung courses na dito sa control ito. Courses as course, and for each option, course ID, course name. Refresh. Balik tayo sa courses natin, migration. Course name pala, hindi lang siya name. Okay, so yan, meron na tayo ditong course name. Pero, kung sa makikita nyo, mga full name lang to ng tao, pangalan ng tao. Pero, later on sa tutorial na to, papalitan natin yan dahil gagawa rin tayo ng CRUD module para sa course. Okay? So, ang gusto nating mangyari na kapag click yung save, no, ma-redirect o mapupunta yung request dito sa store, no? So, paano natin gagawin yon? Una, dito sa taas natin, meron na tayo ditong form, pero pag click natin, hindi gumagana dahil nasa baba siya, hindi siya nakapasok. Pwede nyong ipasok yan, pero minsan masisira yung layout niya, di ba? Pero meron ako na-discover na pwede kang maglagay ng attribute dito na form, and then ilagay mo yung name o yung ID. Pagkakalam ko yung ID ng form, no? Create student form. Ayan. Save. Ayan. Tanggalin natin yung mga HTML required attributes, no? Save. Ayan. So, nakikita nyo, di ba, nagsisave. So, isa yan sa hidden gem ng HTML, no? Na nakita ko lang din, no? Sa Twitter. Actually, ina-encourage ko kayo na mag-follow sa mga account doon sa Twitter, lalo na yung backpack for Laravel yata yun. So, marami rin ako nakikita doon. At marami ding mga Laravel devs na nagsishare ng mga nakikita nilang gem na pwede nyo ring makita. O, pwede nyo ring magamit. I'm sorry. So, yun. Save and redirect siya dito sa method na to ng controller para makita natin. Magre-request all tayo. Yan. So, yan. Nakikita nyo na null siya at walang value. So, kailangan nating i-validate, no? So, request validate. Pwedeng request validate. Ayan, pwede yan yung gamitin natin. Remove natin tong mga to. Ayan. And then, focus tayo muna dun sa student ID. Okay, student ID. Yan. Ito. Una natin i-add is required and then unique students. Dapat kasi unique to, hindi pwede magkapareho, diba? Then, first name required din. Last name required. Email required din. At wala tayong email eh. Birth date. So, birth date. Yan. Ito, birth date. At palitan natin to ng date. Tapos, before today. Or pwede ring before, o pwede mo ring i-validate na dapat 18. Above siya, pwede rin yan dito. Course, required din siya. Address. Yan, kailangan din natin yan. Address required. And yung max niya is 200. Course, kailangan nag-i-exist dun sa courses. No? Kailangan nag-i-exist siya dyan. Then punta lang tayo dun sa course para ma-check natin yung ID na ginagamit niya. So, course ID. Okay? Now, kapag nag-submit tayo, ibabalik niya tayo. Pero meron na yung error message. Kailangan lang nating i-display. So, paano nating i-display? Balik tayo dito sa form natin. Lagay tayo ng error. Student ID. And error. And then, lagay lang natin dito, message. Okay? Save. Yan. Student ID field is required. So, lagyan lang natin ng danger na class para maging red. Then, save. Yan. Kung gusto nyo naman na magkaroon din ng red to, pwede naman dito rin. Dito mismo sa field. Sa class nya. Lagyan lang tayo dito na error. Student ID is invalid na class. And error. Yan. Okay.
Ayaw niya mag-read, no? Is invalid. Student ID. Mali pala yung spelling natin ng student ID. Kaya pala. Ayan, so nagre-read din siya. So, ganun lang din gagawin natin sa ibang field. Ayan, first name. Tapos dito rin. Yan yung kapangyarihan ni Copilot. Sa mga ganyan din, nagagamit din. Nagagamit ko rin siya. Ayan. Yan. So, napakalaking tulong talaga yung sinasabi nilang papalitan ng AI yung mga developer. Siguro tutulungan, hindi papalitan. Mas papabilisin yung trabaho. Parang ganun na. Hindi sinasabing papalitan talaga. Naku, malayo pa tayo sa ganun. Okay. So, yan. Setup na natin siya. So, pag naglagay tayo dito ng 5, save. So, yan. Problema dito, yan na naman. Di ba? Pag naglalagay tayo save, nawawala. Dapat manatili lang siya dyan kasi ito na lang yung mga error eh. So, para ma-fix yun, kailangan natin maglagay o gumamit ng helper method ng Laravel na value old student ID. Saan ang gagaling yung old? Ito yung name niya. Okay? So, pag yan lang natin to na. Yan. Pag nag-supply tayo dyan ng value, so yan, nandiyan pa rin. Kasi hindi na siya nag-error eh. Okay? So, ganun lang din na-add natin sa iba. Copy lang natin to. Then, paste natin yan. Lagay natin first name dahil ayan yung name niya. So, meron akong ginagamit na technique dito. Pwede ka maglagay ng last name and then control D mo. Hahanapin yung mga kapareho niya. So, dapat ma-highlight niya din yung name para ma-check mo na yun talaga exact value. Okay? So, next naman dun sa birth date. Value old birth date. Yan. Highlight lang din natin. Check. Dito naman next. Value old address. Lagyan muna natin to ng ID na course. Value old course. Okay. So, pag nag-select tayo dito, course field is required dahil siguro wala tayong name. Meron tayong nakasetup na name. Ito, name course. Dahil walang value to. Itong course ID natin. Yan, pag ni-right click natin yan, inspect. Then, makikita nyo, blanco yung value niya. Dahil ang gamit natin dito, course ID. Okay. Fresh, yan. So, dito sa select, medyo tricky dahil hindi gumagana yung value, no? So, gagawin natin dito. Dito sa option. So, yan. Sinadjust na. Yan. Old course, then course ID selected. Fresh natin. Save. Ayan, makikita nyo na. Andun pa rin yung value niya. So, add lang tayo dito. Christopher Crystal 7 test. Save. Ayan. So, blank siya dahil una, wala pa naman tayo dito nilalagay kaya hindi nag-store at wala rin tayong nilalagay na return. No? So, add na natin to. Student create request validated. Ayan. Then, return student index na doon tayo sa create. Sa form pa rin tayo. Continue validated. Request all. Token, add token to fillable problem to allow mas. Navigate tayo dito sa student dahil wala tayo nilalagay dito na fillable. So, add lang tayo dito ng protected. Protected, fillable. Supply lang natin yung nandun sa students. So, para i-allowed natin na itong mga fields na to sa model is pwede mong lagyan ng value. Birth date, address, course. Okay? Course ID doesn't have a default value. Kasi yung gamit natin dito, course eh. So, nagkakaroon siya ng conflict. Makikita nyo dito, itong course. Ito tayo sa student.php. Ayan, itong course ID.
Yan. Tapos ang gamit natin course, yun yung field name natin eh, 'di ba? Course. Na course. So pwede natin yung manumanuhin na lang. Yan. Fresh. Okay. So wala tayong nakikitang message na success na yung pag-insert natin, 'di ba? Pero pag pumunta tayo sa students, nakikita natin na nandito na siya. Naka-insert na siya, no? So ang gagawin natin dito sa form natin, maglalagay tayo ng if session success and if, tapos lagay lang tayo ng alert success. Yan. Para itong success na to, dito galing yan. So with success. So insert ulit tayo. Yan. So gumamit na ako ng fake filler para mag-input siya. So yan, student created successfully. So balik tayo sa students. So yan. Okay? So paano naman kung ang gusto nyo ma-redirect dito sa table? Nandito yung success natin. Gagawin natin, punta lang tayo sa layouts. Gawa tayo dito ng success.blade.php. Copy natin yan. Paste mo lang siya dito. Remove mo na to and then include layouts success. Okay? So, add tayo ulit ng fake data. 89. Yan. Gagawin natin, papalitan natin to ng index. Instead na nire-redirect natin siya sa route na dun sa create form natin, pupunta tayo sa index. At dun sa index natin, naglalagay tayo. Dito naman natin i-include yung layouts app. Okay? So, add ulit tayo. I'm sorry. Success, not app. Add ulit tayo. 591. Ayan. So, lagay lang natin siya sa container para medyo center siya. No? Para nandun lang siya sa gitna. 92. Yan. Okay? So, next naman, i-display natin yung course niya. No? Tsaka yung department. So, paano ba natin gagawin yan? Navigate tayo dun sa index. Paano natin tatawagin tong course na to na relation? So, pwede mo siyang tawagin default na pag tinawag mo yung student na model, automatic na maloload na rin yung course gamit tong public with course and then course dot department para ma-access natin yung department ng course. So, punta tayo sa student controller, die-dump natin tong students, then refresh. So, makikita nyo dito pag nag-get tayo, no? Remove na lang muna natin to. Then get, palitan natin ng get. Ayan, student, tingin tayo dito. Relations, so by default, ayan, niloload niya na. Kahit hindi natin siya tinatawag dito sa pag-query natin. Ayan yung default. So, minsan kasi may mga time na hindi naman natin kailangan yung course at department ng student. Depende sa sitwasyon. So, pwede dito tayo maglagay. So, course, pwedeng array, pwede ring string lang course, and then course, isa rin to sa nakita ko na gem. Pwede ka maglagay ng array department. Yan. Usually kasi ang ginagawa dyan is yung ganito. Student with course, tapos course department. Parang yan yung shorthand nyan. Pero kung gusto mo na mas readable, pwede naman to. Okay? Yan. Ina-access natin yung department na relation dun sa course. Okay, ayan, department. So, pag ni-refresh natin yan, same pa rin yan ang output. Okay? Model. Yan. So, ang gagawin natin is, i-display na natin siya. Balik lang tayo dun sa table natin. Kalimutan natin i-paginate to. Paginate ng 5. Yan, nakalimutan ko eh. Sorry. Then, student, course, department. Okay? And then, yung department name. Course muna. Sorry. Course name. Yan. Next naman yung department. So, student, course, department, plus department name. Wait lang. Department. Sorry. Na-misspelled. So, yan. Meron na tayong department dito at meron din course. So, wag natin kalimutan lagyan ng
question mark. Yan. In case na walang relation si student, so hindi siya magta-throw ng error message. Maglilib lang siya ng blank. Okay? So yan, nagawa na natin ng display table. Lagay lang tayo dito ng button para sa edit. And then yung delete. Okay, so gawa tayo dito ng actions. And center lang natin to. Text center. Ayan. Ganon din yung mga button sa baba. Text center. Lagyan natin ng class btn success. Yan, tapos ito mx1, gawin natin danger dahil delete. Yan. So gawin natin siyang small kasi masyado siyang kumakain ng space. At gaya tayo ng bootstrap icons. Punta tayo dito. Open lang natin yan. Pencil or edit. Yan. Kunin lang natin tong pen. Copy. Then palitan natin yung naman nito. Yan. Next naman yung sa delete, which is trash. Okay. Copy lang natin tong SVG. Okay. Yan. So, lagyan natin ng shadow konti. Shadow. Yan. So, yan. At least nagawa na. Mas maganda siguro kung naka-format to ng uppercase. Punta lang tayo sa model natin para ma-apply na lahat. Kasi pwede naman nating gawin ditong dito lang sa class, 'di ba? Class text uppercase sa bootstrap, 'di ba? Pero mas maganda kung dito na public function set first name attribute. Ito yung lagyan natin ng value. And then string upper. Get pala to, get. Then return lang natin to. Ayan, ito yung old way nung pag set and get ng mutator tsaka. Pero sa Laravel 10 meron ng attributes tayo. Mutators and casting. Ito na yung new, yung bagong way. So ito yung gamitin natin, copy natin yan. Then import lang natin to. Yan. So ang gawin natin dito is upper, string to upper. Ito yung sa PHP version. Pwede rin yung sa Laravel yan. So yan, uppercase pa rin pag ni-remove natin to. Yan. So ganun din gawin natin sa last name, no? Pwede ka rin maglagay ng set dito. Pwede ka rin maglagay dyan. Para in case na lowercase yung in-input niya, magiging uppercase. Okay? So gawin natin to last name. So yan, meron na tayo ditong uppercase na format ng first name and last name. So center lang natin tong student ID. Okay? So, yun lang guys. Salamat sa panonood. At sa susunod natin na tutorial, lalagyan na natin ng edit tsaka delete using soft delete tong mga button na to. Lalagyan na natin ng function. Okay? So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. At kung nagustuhan mo na to, nagustuhan mo tong tutorial na to, huwag mong kalimutan i-like, share, subscribe, at comment ka na rin kung ano mga suggestions mo o anong mga tanong mo dito sa tutorial na to. Yun lang. Keep on winning and hacking.